Umani ng batikos si Vice President Sara Duterte mula sa ilang kongresista matapos nitong tila pairalin ang kanyang squammy behavior dahil sa mga pag-question sa kanyang mga biyahe. Iginit din nilang ang impeachment laban sa Vice Presidente ay bunga ng lehitimong proseso at hindi politika. Iba pang detalye hatid sa atin sa kwento ni Jason Gusilatar. Believe respect begets respect. No? Wala namang mararating yung mga name-calling o yung mga negative pagtatapon natin ng mga hindi magagandang salita sa kapwa natin. Iyan ang naging tugon ni House Assistant Majority Leader at Manila Representative Ernesto Janicio Jr. matapos madismaya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinawag niyang bobo ang mga nagtatanong ukol sa kanyang madalas na biyahe sa ibang bansa. Ayon kay Janicio, hindi nararapat ang ganitong klasing pananalita mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ipinunto rin ni Janicio na dapat ay maging ehemplo ang mga lider sa publiko at hinangaan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapanatili ng respeto at disiplina sa kabila ng mga batiko sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na ang mga pampublikong opisyal ay may mas mataas na inaasahang pamantayan pagdating sa pakikitungo sa publiko at kapwa opisyal. That's why we as public officials, we also have to call out. We have to also consistently call out whenever there's a utterances or sentences or words, phrases that comes out from individually. I'm not just specifically citing the Vice President. Giit ni Adjong ang mga pahayag ni Duterte ay hindi lamang refleksyon ng kanyang pagkatao, kundi ng kanyang opisina bilang pangalawang pangulo. Tinutulan din niya ang pag-angkin ng Vice Presidente na ang impeachment laban sa kanya ay isang political attack para pigilan ang posibleng kandidatura sa 2028. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Duterte na may mga mambabatas umanong binayaran para suportahan ang impeachment complaint. Binigyang diin ni Adjong na ang impeachment ay bunga ng transparent at constitutional na proseso, hindi isang political maneuver. Nanawagan siya kay Duterte na harapin ang proseso ng may dignidad at iwasan ang mga salitang lalo lang naghahati sa publiko. Ako si Jason Gusilatar para sa Kwentong Politiko.